Kabanata 3871. Sa isang kisap mata, napatay ni Dustin ang 3 tunay na premium grade na Divine God. Ito ay isang malaking at hindi pa naganap ang kaganapan na magpapagulo sa lahat ng nilalang sa kanilang capturan. Nasaksihan ang gayong napakalaking hit. Sa puntong ito, ang mga nakaligtas sa Novel Court ay tumigil sa paglaban. Ang mga mukha ay namutla sa takot habang sila ay ganap na nabigla. Nawala na sila ng ganang magpatuloy at lumaban. Guro, narito ang mga banal na Diyos na aming nahuli. Kinuha ng tunay na banal na Diyos na mga alipin ni Dustin ang mga banal na Diyos ng Novel Court bilang mga bilanggo at dinala sila ni Dustin, tulad ng ginawa niya sa nakaraan kasama ang lahat ng iba pa. Isinagawa ni Dustin ang puppet string sa mga bagong bihag. At isa-isang ginawa silang mga alipin. Naniniwala ako na kailangan kong humanap ng paraan para pahusayin pa ang aking iniisip na pakiramdam. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin kaya kontrolin ang tunay na premium grade na mga banal na Diyos gamit ang puppet strings. Kawawa naman. Sa tuwing makakaharap ako ng tunay na premium grade na mga banal na Diyos, wala akong ibang pagpipilian kundi ang wakasan sila. Napakasayang. Maaari ko sanang ilagay ang mga ito sa mas mahusay na gamitin sa halip na itapon ang mga ito tulad ng basura. Kung may kakayahan akong supilan at kontrolin ang isang grupo ng mga tunay na premium grade na banal na Diyos, maaari nilang maging aking pinaka-epektibong mga subordinate. Napaisip si Dustin sa sarili. Ngunit alam niya na ang pagtaas na kahulugan ng isang tao ay hindi isang madaling gawain. Ito ang batas ng martial arts kung mas mataas ang antas na naabot sa isang partikular na larangan. Mas mahirap ito, ay upang makagawa ng pag-unlad dito. Well, come on. All of you. Walang dahilan para maghinay-hinay tayo. We have to keep going. Sabi nito. Tinipon ni Dustin ang kanyang mga tao at pinangunahan sila upang maghanap ng iba pang miyembro ng kanilang alyansa. Maya-maya, nakita ni Dustin ang isa pang grupo ng mga miyembro ng kanilang alyansa. Seryoso ang mga miyembro, sugatan ngunit nagawa nilang kumapit at tumakbo para sa kanilang buhay. Sa parehong sandali, isang hukbo ng lahi ng demonyo ang humahabol sa kanila at sila ay nakakakuha ng lupa. Ang mga ulap ng makapal na masamang aura na kanilang inilabas ay pumuno sa kalawakan. Tere na guys, ilabas na natin lahat ng mababang buhay na nilalang na ito. Isang mabangis na mukhang demonyo ang sumigaw. Kanyang mga kasama, isang malakas na tawa ang pinakawalan niya habang naglalabas ng malaking lakas. Sa puntong ito, nagpasya si Dustin na mamagitin at gawin ang kanyang mga hakbang laban sa malisyosong kaibigan ng mga demonyo. Hinahabol ang kanilang mga kakampi. Ginawa niya ang omnipotent bodily skill at naging isang higanti. Sa sobrang laki niya, ang higanti, mabilis na lumutang si Dustin sa kawalan. At iniunat ang kanyang paa patungo sa hukbo ng lahing demonyo na ngayon ay parang langgam kumpara sa kanya. Ang kanyang higanting paa ay kasing laki ng bundok. Ang pagkakaiba ay nababalot ito ng kumikinang na ginto. Liwanag. Sa isang iglap, ang espasyo kung saan naruroon ang hukbo ng lahi ng demonyo ay gumuho bilang hindi mabilang na espasyo. Ang mga fragment ay lumipad sa lahat ng direksyon. Ang mga hiyawan ng sakit at panaghoy ng pagkabalisa ay maririnig sa loob ng ilang panahon. Ang isang malaking bilang ng mga demonyo ay natapakan sa isang pulp sa lugar. Sino ka? Ang mga Panginoon ng lahi ng demonyo ay umungal ng galit habang pumailan lang sila sa langit patungo sa isang ligtas na lugar na malayo sa nakamamatay na mga kamay ng higanteng si Dustin. Gayunpaman, wala silang nakuhang anumang tugon. Pinili ni Dustin at ng kanyang mga tauhan na makipagkita sa mga miyembro ng alyansa na tumatakbo. Pagkatapos, umalis siya kasama ang kanyang mga tao at patuloy na naghahanap ng iba pang miyembro ng alyansa na hinahabol pa rin. Sa magulong kawalan, sunod-sunod na sumiklab ang matinding labanan. Dahil wala si Dustin at ang kanyang hukbo, humarap sa namamahala na Diyos. Matagumpay nilang napalaya ang kanilang mga tauhan mula sa kalaban ng wala anumang kaguluhan.
Samantala, ang bilang ng mga banal na Diyos na pinaamo ni Dustin sa kanyang tabi ay patuloy na dumami. Dumarami. Sa loob ng ilang maikling araw, nakakuha si Dustin ng higit sa 600 tunay na mga alipin ng Diyos. At higit sa 2,000 banal na Diyos na alipin. Pagkatapos ng bawat labanan, susukuan ni Dustin ang mga banal na Diyos at pagkatapos ay aalisin ng kanyang mga tauhan ang mga tao ng mga nasabing puwersa na hindi mga Diyos na Diyos. Ligtas na sabihin na halos lahat ng mga lalaking ipinadala ng 5 napakalakas na puwersa upang tugisin ang mga miyembro ng alyansa na pinamumunuan ni Dustin ay epektibong nabura. Hindi lamang iyon. Karamihan sa mga miyembro ng alyansa na nagtangkang tumakas sa 3,000 malaki at maliit. Ang mga universo ay iniligtas ni Dustin. Ang isang maliit na bahagi ng naturang mga miyembro ng alyansa ay unang tumungo sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Masyadong. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang destinasyon, wala silang ibang pagpipilian kundi ang tumakas sa pinakamalapit na lugar ng dagat ng ang kaguluhan. Gaano man kalayo, dahil sa hindi kasiya siyang pagkikita sa mga humahabol sa kanila. Ito ay isang bagay ng buhay at kamatayan at napilitan silang humanap muna ng kanlungan. Sa nakalipas na ilang araw, maraming labanan ang sumiklab sa maraming lugar. At maraming nilalang ang naganap. Nag-alay ng kanilang buhay. Ang 5 napakalakas na puwersa ay dumanas ng matinding pagkatalo. Nang makarating ang balita sa kanilang punong tanggapan, ang mga matataas na numero sa mga puwersang ito ay naging ballistic. Umalangaw-ngaw sa buong dagat ng chaos ang kanilang dumadagandong na dagandong. Ito ay hindi katanggap-tanggap. Kailangan nating maghiganti. Ipadala ang ating mga tropa sa 3,000 malaki at maliit. Mga universo ngayon. Sino siya sa tingin niya? Kailangan nating mahanap ang brat na iyon at bayaran siya. Whatever it takes. I don't give a damn. We must take out Dustin. Ang mga pinuno ng 5 napakalakas na puwersa ay nag-utos. Kumukulo sa galit, hindi nagtagal. 5 hukbo ang nabuo at agad na ipinakalat patungo sa 3,000 malalaking at maliliit na universo. Hindi nagtagal ay lumabas na ang balita tungkol sa kanilang pag-atake. Halos lahat ng mga komunidad sa universo, lahi, at narinig ng mga sekta ang pagdating ng napakalaking hukbong ito. Nanginginig sa gulat ang buong Sea of Chaos nang marinig ang ganoong balita. Sa puntong ito, sa 3,000 malaki at maliliit na universo, isa sa mga alipin ni Dustin na isang tunay na nagmadaling bumalik ang katamtamang antas na banal na Diyos para mag-ulat kay Dustin. Master, ayon sa isang mapagkakatiwalaang source, papunta na ang tropa ng 5 super powerful forces dito para maghiganti. Ang sabi ng alipin. Basang-basa sa pawis. Tinatalakay ni Dustin ang kasalukuyang sitwasyon sa Sea of Chaos kasama ang Divine Swordsman Santos, sina Parker at Althea sa isang palasyo. Nang pumasok ang tunay na banal na Diyos upang ihatid ang kanyang ulat. Okay, I see. Tumango si Dustin. Hindi man lang nagulat. Nakita na niya talaga ang pagdating nito. Kung isasaalang-alang ang lahat ng pagkawala at pinsala ng napakalakas na puwersa ay nagdusa, ito ay isang oras lamang. Kami ay haharap sa isang hindi pa nagagawang puwersa na may isang kaaway na ganoon kalaki. Dahan-dahang sabi ng Divine Swordsman na may seryosong tingin. Tama siya. Ang Demon City, ang Beast City, ang Novel Court, ang Divine Corpse Palace, at ang Underworld ay kilala bilang ang pinakamakapangyarihang puwersa sa Sea of Chaos. Karaniwang kaalaman na ang 5 puwersa ay nabuo sa lalong madaling panahon matapos ang Sea of Chaos ay nilikha. Maaari mong isipin kung gaano katagal ang mga ito. Sila ay tiyak na isang puwersa na dapat isaalang-alang. Dagdag pa ni Santos. Dustin, magulo ka talaga. Tingnan mo ang ginawa mo. Sabi ni Peterson na may mapait na ngiti. Walang dapat ikatakot, basta't nasa atin ang Grand Geomancy Array. Ang 3,000 malaki at maliit na universo ang magiging ligtas. Pagdating nila, lalabas ako at lalaban silang mag-isa. Deklara ni Dustin. Pakiramdam niya ay medyo kasalanan niya ang problemang ito dahil nakuha niya ang 3,000 malaki at
Maliliit na universo na kasangkot. Imposibleng lumaban ang mga nilalang ng 3,000 malaki at maliliit na universo. Ang 5 napakalakas na puwersa. Anong pinagsasasabi mo, little brat? Hindi kami natatakot sa kanila. Ang sarili nating mga kalyadong puwersa ay maaaring lumaban ng magkatabi at itakwil ang kanilang mga pag-atake. Kahit anong mangyari, sabay nating haharapin, sabi ni Santos. Sa oras na iyon, isang matinding kapaligiran ang bumalot sa dagat ng Chaos. Gayun din, hindi mabilang na mga nilalang ang nakakaramdam na ng pressure. Nagmarcha pasulong ang ilang malalaking tropa. Ang mga sundalo ay humawak ng mga sibat o dinala ang mga ito sa kanilang nakatalikod. Ang kanilang mga baluti ay gawa sa pinong tanso. Lumabas sila sa mga spatial passage mula sa malayo. Ang mga hukbo ng Demon City, ng Beast City, ng Underworld, ng Novel Court at ng sabay-sabay na nagpakita ang Divine Corpse Palace. Sabik na puksay ng buong 3,000. Malaki at maliit na universo. Nakita ng mga nilalang na ang mga tropa na binubuo ng isang nakababahala na bilang ng mga sundalo ay nagmamarcha sa isang kahanga-hanga at maayos na paraan. Bawat Soul Rider ay bihasa at makapangyarihan. Naglabas sila ng isang mayamang mamamatay tao na aura habang sila ay naglalakbay sa pamamagitan ng mga spatial channel. Ang malalaking hukbo at ang kanilang mga sandata ay napakarami na nakaharang sa sinag ng araw mula sa paghawak sa dagat ng Chaos. Ang kanilang mabibigat na yapak ay yumanig sa kawalan at ang mga nilalang ay kinilig nang makita sila. This is just to deal with a remote universe community. Hindi ako makapaniwala na ang mga pinuno ng 5 super. Ang mga puwersa ay magpapadala ng napakaraming tao. Dapat malaman ng 3,000 malaki at maliit na universo na malapit na silang maglaho. Sa Sea of Chaos, lihim na nag-uusap ang mga nilalang. Sa likod ng mga saradong pinto. Karamihan sa kanila ay hindi nag-isip na ang 3,000 malaki at maliit na universo ay magagawang labanan ang mga hukbo ng 5 super. Makapangyarihang puwersa, pabayaan ang makaligtas sa kanila. Gayunpaman, nakalimutan mo na ba? Dumating ang pinakakahanga-hangang mga master ng 5 napakalakas na puwersa. Ang 3,000 malaki at maliit na sansinukob ngunit hindi nila nakuha ang kanilang nais at umuwi. Walang laman. Narinig ko na ang pinuno ng Beast City ay nawala ang kanyang avatar sa isa sa mga labanang iyon. Hindi natin dapat maliitin ang 3,000 malaki at maliit na universo. Baka magmukhang maamo ito sa labas, ngunit ito ay mas malakas kaysa sa maaaring isipin ng isa. Sumasang-ayon ako sa iyo. Nabalitaan ko na hindi nagtagal. Ilang tunay na premium grade na mga Diyos ng halimaw. Tinangka ng lahi na kunin ang 3,000 malaki at maliit na universo na may hukbo. Sa katunayan, ang buong hukbo kasama ang tunay na premium grade na mga Diyos ay inalis. Doon, marami ring may alam na mga nilalang na binanggit ang nangyari, na nagpapatunay nito. Ang 3,000 malaki at maliit na universo ay hindi gaanong mahina at maaaring magkaroon ng pagkakataon laban sa mga ganoon. Isang mabigat na kaaway. Sa puntong ito, ang 3,000 malaki at maliliit na universo ang pinagtutuunan ng pansin ng buong dagat ng Chaos. Lahat, ang atensyon ng mga nilalang ay nakadikit sa pamayanan ito sa universo. Ang isang malaking bilang ng mga banal na Diyos kasama sina Dustin, ang Divine Swordsman at Santos ay same time na tumayo. Sa labas ng 3,000 malaki at maliliit na universo, nasa likuran nila ang mga banal na Diyos na alipin ni Dustin at 20,000 Diyos ng Alyansa. Ang kanilang hukbo ay nakatayo sa 30,000 ngunit ang kanilang bilang ay nabawasan dahil sa digmaan sa ang 5 napakalakas na puwersa. Kahit na dumanas ng isang matinding suntok, sila ay isang puwersa pa rin na maaaring maging sanhi ng pag-aalala. Ang kalawakan ay tumahimik, parang may bagyo. Leader, papunta na ang mga tropa ng lahi ng demonyo. Isang premium grade na banal na Diyos ng Alyansa na iniulat kay Dustin. Napansin. Bahagyang tumango si Dustin. Simula ang array. Sa isang sigaw. Ilang kilo ang ginawa ni Santos. Isang nakakabinging tunog ang umalangaw sa 3,000 malalaki at maliliit na universo. At ang lugar ay yumanig. Marahas. Pagkatapos,
Lumitaw ang Grand Geomancy Array. Daan-daang milyong mga dilaw na dragon sa lupa ang gumalaw sa loob ng simboryo, na natatakpan ng mga alon ng nakakatakot. Enerhiya, guro. Ang Grand Geomancy Array ay mas malakas kaysa dati. Bumulwak si Dustin nang maramdaman niya kaagad ang kapangyarihan ng array sa kanyang napakalakas na pakiramdam. Oo, ginagawa ko itong Grand Geomancy Array. At nakagawa ako ng ilan. Mga pagtuklas sa daan. At kaya, pinahusay ko ang kapangyarihan nito. Nagtitiwala ako na walang sino man maliban sa isang namumunong Diyos ang makakasira nito. Sabi ni Santos habang may pagmamalaki ng ngiti. Guro, ibig sabihin ba ay bubuti na ang iyong nasirang paglilinis na kaluluwa? Hindi maiwasang magtanong ni Dustin. Oo nga, sagot ni Santos. Natutuwa akong marinig iyan. Sabi ni Dustin sabay ngiti. Nang may sasabihin pa sana siya. Isang nakakabinging tunog ang nagmula sa malayong magulong kawalan. Boom! 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 Unti-unting lumalapit sa kanila ang makapal na ulap ng demonyo. Ito ang hukbo ng lahi ng demonyo. Sabi ng Divine Swordsman na may malungkot na ekspresyon. Boom! 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 Sa wakas, lumitaw ang mga tropa ng lahi ng demonyo. Ang malaking hukbo ay umabot hanggang sa nakikita ng mata. Ang mga ulap na kulay dugo ay nakaharang sa araw. Naginawang kulay pula ang lahat. Ang bawat isa sa mga ulap ay napuno ng napakalaking kapangyarihan ng demonyo. Ang kanilang kulay ay unti-unting dumidilim sa bawat minutong lumilipas, na ginagawang mas mahiwaga at nakakakilabot. Basag, basag, basag. Habang gumagalaw ang mga ulap ng demonyo, nagsimulang gumuho ang espasyo sa kanilang paligid. Tinakat ng mga sundalo ng lahi ng demonyo ang bawat banal na Diyos ng 3,000 malaki at maliit. Mga universo. Pagkatapos, nagulat si Dustin at ang kanyang mga tropa nang makitang may mga bitin sa puwang kung saan sila nakatayo. Parang sapot ng gagamba na patuloy na kumakalat. Diyos ko, masyado silang malakas. Ang bawat banal na Diyos mula sa 3,000 malaki at maliit na universo ay may parehong iniisip sa kanilang mga ulo. Unti-unting bumalat sa kanila ang takot. Tunay na napakalakas ng hukbo ng lahi ng demonyo. Hindi nila maiwasang mawalan ng magawa sa harap ng napakalakas na kawan. Kami ay mula sa lahi ng demonyo. Lahat ay umukod sa amin at baka maawa kami sa iyo. Isang mayabang na boses ang nagmula sa malayo. Ang garalgal at metal na boses ay umalangaw-ngaw sa buong paligid kaya napatikip ang lahat sa kanilang mga tainga sa sandaling marinig nila ang nakakakilabot na tunog. Sa wakas, nakaharap na nila ang mga tropa ng lahi ng demonyo. Ang mga ulap ng demonyo ay unti-unting nagkalat. At ang malakas na hukbo ay nakita nila. Mayroong humigit kumulang 500 tunay na banal na Diyos. At higit sa 4,000 ordinaryong banal na Diyos. Sa kanila, sa likod ng mga ito ay isang pag-iipon ng mga demonyo na napakarami upang mabilang. Paano tayo makakaasa na matatalo ang gayong hukbo? Ang mga banal na Diyos ng 3,000 malaki at sigaw ng maliliit na universo sa kanilang isipan. Ano pa ang hinihintay mo? Dalhin mo rito ang iyong mga asno at lumuhad sa harap namin. Sabi ng isa pang mayabang na boses, na nagdulot ng mapanirang soundwave. Kumuha ka dito. Hindi nagtagal. Ang bawat demonyo ay sumisigaw ng mga insulto sa mga nilalang ng 3,000 malaki at maliit. Mga universo. Ang mga tinig ng libo-libong mga demonyo ay lumapit sa kanila sa isang nakakabinging alon. Sunod-sunod na umusbong ang nakakatakot na malalakas na soundwave, na nagdulot ng malalaking pagsabog sa labas lamang ng lugar. 3,000 malaki at maliit na universo. Nagdulot ito ng napakalaking pinsala sa kalawakan na parang 10-10 milyong nuclear bomb ang sumabog sa lugar. Parehong oras, nang mawala ang alikabok, nakita ng lahat ang walang laman na puno ng mga bunganga. Sa kabutihang palad, ang 3,000 malaki at maliit na universo ay protektado ng Grand Geomancy Array, na nagpapanatili sa kanila na hindi nasaktan. Dustin, ang kanyang mga banal na Diyos na alipin. Ang Divine Swordsman, Santos, Parker, Althea at ang iba pang mga banal na Diyos.
Bawat isa ay naglabas ng kanilang lakas upang protektahan ang kanilang sarili mula sa mapangwasak na pag-atake. Ito ay nagbigay daan sa kanila na makaligtas sa mga pagsabog ng hindi nasaktan. Gayunpaman, ang mga nilalang ng 3,000 malaki at maliit na universo ay nawalan na ng moral. Ang lahat mula sa alyansa ay kasing putla ng nyebe dahil sa takot. Ito ay hindi maganda. Masyadong makapangyarihan ang hukbo ng lahi ng demonyo. Pinilit nila kami sa isang sulok bago pa man kami makakaya magsimula ng away. Ginawa na nila ang labis na kaguluhan sa pamamagitan lamang ng paglabas ng kanilang aura. Kapag nagsimula na ang laban, siguradong matatalo tayo. Ang pag-iisip ay umalangaw-ngaw sa isipan ng karamihan sa mga banal na Diyos mula sa 3,000 malaki at maliit. Mga universo, haha, tingnan mo sila, masyado silang mahina. Natatakot na sila sa aming napakaraming atake. Hindi ako makapaniwala na gustong lumaban sa atin ng mga taong-una na ito. Naghuhukay sila ng sarili nilang libingan. Ang mga kawal ng lahi ng demonyo ay naghagis ng nakakainsultong pananalita kay Dustin at sa kanyang hukbo. Puno ang kanilang mga boses ng paghamak, at pagkatapos, naglabas sila ng mapanirang enerhiya na pumupuno sa bawat pulgada ng larangan ng digmaan. Nagdilim bigla ang lahat. Ito ay nadama tulad ng simula ng wakas para sa mga tropa ng 3,000 malaki at maliliit na universo. Noon lang, isang medium-grade na Divine God na alipin ni Dustin ang nagmamadaling lumapit sa kanya. Guro, isang hukbo ng lahi ng hayop ang papunta sa atin ngayon. Nagsumbong siya kay Dustin. Sa sandaling matapos siyang magsalita, lumitaw ang isa pang hanay ng mga ulap na puno ng demonyong aura. Distansya. Ang mga miyembro ng lahi ng hayop ay sunod-sunod na lumabas sa mga teleportation channel. Isang watawat ang kumikislap sa hangin na nagdulot ng malakas na bugzo ng hangin na umihip hanggang sa dulo ng kalawakan. Ang watawat ay nakasulat, Beast City. Ang dalawang salita lamang ay nagpapataw ng isang nakakatakot na presensya sa lahat ng lumapit dito. Dahil sa malakas na tunog ng umaalingaw-ngaw na watawat, nanginginig sa takot ang bawat nilalang. Tayo ay mula sa Beast City. Tinatawag ko ang bawat nilalang mula sa 3,000 malaki at maliit. Universes na pumunta dito at yumukod sa harap namin. Mas gawin mo ang sinasabi ko. Kung hindi, hindi kami magdadalawang isip na patayin kayong lahat. Isang galit na boses ang umalangaw-ngaw mula sa malayo. Halos sabay na dumating ang hukbo mula sa Demon City at ang hukbo mula sa Beast City. Pareho silang may intensyon na patayin ang lahat ng naroroon. Pinasok nila ang 3,000 malaki at maliit. Universo at handa nang pumunta sa labanan. Sa mga tao mula sa Beast City, mayroong higit sa 800 tunay na banal na mga Diyos at higit sa 3,000 ordinaryong banal na Diyos. Pagsasama-sama ng dalawang hukbo, mayroong higit sa 1,000 tunay na banal na Diyos at sa paligid. 5,000 ordinaryong banal na Diyos. Mahigit sa 60 sa kanila ay tunay na premium grade na mga banal na Diyos. Ang kapangyarihang hawak nila ay nakakatakot kung sasabihin. Kung gusto nila, maaari nilang sirain ang karamihan sa mga pamayanan, lahi, at sekta sa sansinukob sa dagat ng kaguluhan. Ang Demon City at ang Beast City ay, walang duda, dalawang super force, at dumating sila sa isang dahilan. Nais nilang sirain si Dustin. Minsan at para sa lahat. Ang kanilang mga pinuno ay umabot pa sa pagpapadala sa kanila. Karamihan sa mga elite na mandirigma. Natigil ang magkasabay na pagmamartsa at tumingin ang magkabilang hukbo sa paligid. Sila ay parang dagat ng metal habang ang kanilang baluti ay kumikinang sa ilalim ng kanilang makapangyarihan. Kumikinang na aura, mula sa hukbo ng Beast City. Dahan-dahang lumabas ang isang matandang halimaw na may gintong sungay mula sa karamihan. Na may tungkod. Nabalot siya ng malakas na aura ng demonyo na umaambon sa hangin. Na nagpapahirap sa paghinga. Sinuri ng matanda si Dustin at nagtanong sa malamig na boses. Ikaw si Dustin. Tama. Tinulak ni Dustin ang ilan sa kanyang mga alipin at tumayo sa bukas. Tumugon siya sa parehong malamig na tono. Ako. Sigurado ako. Habang hinihintay niyang magsalita pa ang matanda. Inabot ni Dustin ang kanyang mga pagpipilian na kahulugan.
Natuklasan na ang matandang ito ay isang tunay na premium grade na banal na Diyos. Pero may iba pa sa kanya na hindi masyadong mailagay ni Dustin sa kanyang daliri. Ang kanyang tunay na lakas ay mas malakas kaysa sa isang ordinaryong tunay na premium grade na banal na Diyos. Habang sinusubukan niyang alamin ito, isang matangkad, kulay saya na demonyo ang umalis sa hukbo mula sa Demon City. Sabi niya sa isang buzz na boses, "Dustin, matagal ka na naming hinahabol. Matagal mo nang naprovoke ang 5 puwersa at hindi ka man lang lumalabas na nagsisisi sa alinman dito. Sa kasamaang palad, huli na para sa pagsisisi. Ngayon, ililibing namin ang buong cosmos kasama mo." Wow! Siya rin ay may parehong makapangyarihang aura. Naisip ni Dustin sa kanyang sarili habang siya ay nakatayo sa mas mataas na alerto. Pareho silang kakaibang mas malakas kaysa sa dapat. Hindi niya maintindihan kung bakit. "Dustin, mag-ingat ka, napakalakas nilang dalawa. They are genuine premium grade divine gods. Pero, malapit na silang maging mga Diyos na namamahala." Magkasabay na nagpadala ng mensahe ang Divine Swordsman at Santos kay Dustin para bigyan siya ng babala. Maaari natin silang tawaging semi-governing gods. Dagdag ng Divine Swordsman, mas inilalagay nito ang mga bagay sa pananaw. Ang tunay na katawan ng Divine Swordsman ay naging A. Namumuno sa Diyos, kaya naman malakas ang kanyang avatar. Nainiwan niya sa 3,000 malalaki at maliliit na universo. Sapat na upang makilala ang tunay na lakas ng dalawang halimaw. So, semi-governing god sila. Ang pag-iisip ay parehong nasa sabik at natakot kay Dustin. Nasanay na siyang pumatay ng mga tunay na banal na Diyos. Ngunit, ito ay magiging isang buong bagong hamon. Tila ang Beast City at ang Demon City ay mas desperado na patayin si Dustin kaysa sa inaakala niya. "Dustin, maaring ikaw ay isang brat. Ngunit ako ay humahanga sa iyong tapang. Dahil sa iyo, sa wakas ay naiintindihan ko kung ano ang dapat maging isang batang bayani. Sa kasaysayan ng Sea of Chaos, walang buhay na nilalang na ng ahas na guluhin ang 5. Sabay sobrang lakas, ikaw ang una. Dapat mong ipagmalaki ang iyong sarili para dito lamang. Puri ng halimaw na may gintong sungay na bahagyang yumoko. Ano, hindi siya bayani, ngunit isang hanggal na binata. Pinapatay namin ang aming mga tao. Hindi namin sila pinupuri." Ang kulay saya na demonyo ay sumigaw. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin. "Look, Dustin. Nang umalis ako sa Beast City, sinabi sa akin ni Lord Marlan na pinahahalagahan niya ang kabataan. Mga henyo na tulad mo. Sa totoo lang, kailangan namin ng mga batang talento na tulad mo. Kung handa kang sumali sa amin, hindi lamang mapapawi ang iyong mga maling gawain, kundi sasanayin ka rin namin. Ang pinakamahusay na mapagkukunan na mayroon kami. Dustin, kasama ang iyong talento at ang aming hindi mabilang na pinakamataas na antas ng cultivation resources. Ang iyong pag-unlad sa hinaharap ay walang limitasyon. Higit pa rito, personal na nangako si Lord Marlan na basta't sumama ka sa amin. Tatanggapin kanya bilang kanyang personal na alagad. Nagmungkahi ang matandang may gintong sungay. "Ano, sobrang pinahahalagahan ako ni Marlan kaya gusto niya akong i-recruit sa Beast City. At gusto pa niya akong kunin bilang personal niyang disipulo." Paulit-ulit ni Dustin na lubos na naguguluhan. Nagkaroon ng maraming salungatan sa pagitan niya at ng Beast City. Hindi kalabisan na sabihin na sila. Nagbahagi ng malalim na puot. Laging gusto ni Marlan na patayin siya. Walang naniwala sa matandang ito noong unang ngunit ngayon. Matapos itong pag-isipang mabuti, karamihan sa kanila ay naisip na ito ay makatwiran dahil si Dustin ay ganoon. May talento. Sa puntong ito, halos maituturing siyang isang pambihirang kayamanan. Si Marlan ay ambisyoso at gustong mangibabaw sa Sea of Chaos. Siyempre gusto niya ang pinakamahusay. Ang pinakamahusay sa kanyang panig. Oo, tama ang narinig mo sa akin. Layunin ni Lord Marlan na dominahin ang buong Sea of Chaos. Kaya kailangan nating mag-recruit ng malaking bilang ng mga taong may talento. Dustin, isa ka sa mga taong gusto ni Lord Marlan. Sabi ng matandang may gintong sungay at sabik na tumango. Napakalayo mo na.
How dare you try to recruit this brat? Dapat mong tanungin kung papayag ang Demon City natin o hindi. Umuungal ang demonyo. Itinuro ang matanda na may pag-aakusa. We can recruit whoever we like. That's none of your business. Ano ang gagawin mo? Awayin tayo. Sabi ng matandang may gininto ang sungay sa tonong nakakainsulto. Ano? Aba, tignan mo. Napakayabang. Sa tingin mo ba ay pag-aari na ng iyong Beast City ang Sea of Chaos? Sigaw ng demonyo habang mas lalong nagngangalit. Gayunpaman, sa kaibuturan niya, alam niya na ang lakas ng Demon City ay medyo mahina kaysa sa lakas ng Demon City. Beast City. Ang Beast City na ngayon ang pinakamakapangyarihang puwersa sa Sea of Chaos. Kung gusto ng Demon City na lumaban sa Beast City, kailangan nilang makiisa sa Underworld. Ang Novel Court, at ang Divine Corpse Palace. Sa katunayan, palihim na nakipag-usap ang 4 na Super Force at nagplanong magsanib kamay para sugpuin ang Beast City. Ang 5 Super Force ay inakala na mapayapa sa isa't isa. Ngunit lahat ng iyon ay nagtatapos. Dustin, ano sa tingin mo ang alok? Ito lang ang pagkakataon mo. Kung gagawin mo ang tamang desisyon, magkakaroon ka ng isang magandang kinabukasan. Pero kung hindi mo gagawin, kailangan naming itapon ka. Paalala ng matandang may gintong sungay na nakatingin sa kanya ng matalim na mata. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga mata ay nakatuon kay Dustin. Naghihintay ng kanyang huling desisyon ng may pagkabalisa. Naisip ng lahat ng nilalang na ang opsyon na inialok ni Marlon kay Dustin ay masyadong mapang-akit na tanggihan. May enjoy niya ang pinakamagandang cultivation resources sa Beast City at maging personal ni Marlon. Alagad, sa kanilang mga mata, siya ay magiging isang hanggal na tanggihan ito. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga mata ay nakikipag-ugnayan kay Dustin. Naghihintay ng kanyang tugon. Saglit na nag-isip si Dustin. Hinayaan siyang bumalot sa kanya ang katahimikan. Sa isip ng karamihan sa mga tao sa paligid, maaari siyang gumawa ng isang pagpipilian. At iyon ay ang sumali sa Beast City. Hanggat hindi siya tanga, gagawin niya ito. Pagbasag ng katahimikan, tumawa si Dustin at sumagot sa isang sarkastikong boses. Well, hindi ko inaasahan na ang matandang iyon. Halimaw na mataas ang tingin sa akin. Ngunit siya, isang Diyos lamang na namamahala, ay nais na maging aking Panginoon. Na, iyon ay isang wishful thinking. Bumalik ka at sabihin mo sa iyong Panginoon na bibisitahin ko siya sa madaling panahon. Kapag dumating ang oras na iyon, ipapaalam ko sa kanya kung siya ay kwalipikadong maging Panginoon ko o hindi. Agad namang napalingon sa kanya ang karamihan dahil sa gulat. Ang hindi nila alam ay ang amo ni Dustin. Sa Fallen Divine Valley ay isang makapangyarihang Diyos ng kaguluhan. Kung ikukumpara sa Diyos ng kaguluhan, ang isang namamahala na Diyos ay mas mahina. Sa totoo lang hindi naisip ni Dustin ang pagkakataong sa ilalim ng namumunong Diyos ay maaaring ituring na isang matuto. Hindi naging mayabang si Dustin. Naging tapat siya. Ano? Hindi pwede. Paano niya masasabi na ang isang namamahala na Diyos ay hindi kwalipikadong maging Panginoon niya? Nagulat ang lahat ng mga banal na Diyos sa paligid. Paano? Brat, masyado kang mayabang. Ang mga salita ni Dustin ay nagpabago ng ekspresyon ng matandang may gintong sungay. Kumalat kaya ang galit. Mabilis sa pamamagitan niya na ang kanyang mga mata ay naging pula mula sa itim at ang kanyang mukha ay napalitan ng mga linya ng galit. Hahaha, matandang lalaki, kita mo, tinanggihan ka niya at pinahiya ka. Boy, kailangan kong aminin na hinahangaan kita ngayon. Pero hindi iyon magbabago sa pagnanais kong patayin ka. Panunokso ng matandang kulay saya na demonyo bago siya humagalpak ng tawa. Ngayon, lahat ng nilalang ng 3,000 malaki at maliit na universo ay mamamatay. Ang lahat ng mga cosmos sa komunidad ng universo ay magiging alabok. Pagkatapos ng araw na ito, ang 3,000 malaki at maliit na universo ay ganap na mabubure mula sa dagat ng ang gulo. Ang matandang lalaki na may gintong sungay ay nagpahayag sa tuktok ng kanyang mga baga. Isang kakilakilabot na aura ng pagpatay kaagad. Binalot ang buong magulong kawalan.
Nararamdaman ng lahat ng nilalang na bumababa ng husto ang temperatura. Tumayo sila palapit sa isa't isa. Tila isang malaking pagkakamali ang ginawa ni Dustin sa kanyang desisyon. Biglang nagsimulang yumanig ng husto ang magulong kawalan sa di kalayuan. Pagkatapos, maraming tropa ang lumitaw. Sa abot tanaw, kami ay hukbo ng Novel Court. Lahat ng mga nilalang ng 3,000 malaki at maliit na universo. Lumabas ka at lumuhod. Humingi ng tawad sa iyong mga kasalanan. Kami ang hukbo ng Underworld. Dustin, we come for you. Tayo ang hukbo ng Divine Corpse Palace. Ngayon, sisirain natin ang 3,000 malaki at maliit. Mga universo. 1/3. Sa kawalan, naghiyawan ang mga tao at umatungal ang mga hayop. Iba't ibang sandata tulad ng bakal na espada at sibat. Kumalabit. Isang malamig na liwanag ang kumislap sa lahat ng dako. Ngayon, kabuoang 5 hukbo ang nakapalibot sa 3,000 malalaki at maliliit na universo. Mayroong mga 2,000 tunay na banal na Diyos. At higit sa 30,000 ordinaryong banal na Diyos ang naroroon. Marami ring ibang makapangyarihang tao ang sumama sa kanila. Sa paghahambing, ang lakas ng 3,000 malaki at maliliit na universo ay masyadong mahina. Naramdaman nila ang malamig na pawis na bumubuhos sa kanilang mga likuran habang sinasara sila ng mga hukbo. Sa puntong ito, ang tanging mga bagay na maaaring magdagdag ng higit pang lakas sa 3,000 malaki at maliliit na universo ay ang daan-daang tunay na banal na Diyos na alipin ni Dustin at higit sa 20,000 ordinaryong banal. Mga Diyos mula sa kanyang kalyadong hukbo. Ngunit hindi pa rin ito sapat. Maging si Dustin mismo ay mahihirapang pangasiwaan ang mahigit 2,000 tunay na banal na Diyos ng sabay-sabay. Bukod pa rito, higit sa 200 sa kanila ay tunay na premium grade divine gods. Dustin, sumuko ka na lang. Hindi na kailangang mag-aksaya pa ng oras. Sa tingin mo kaya mo bang makayanan ang pag-atake ng ating 5 hukbo? Imposibleng maging ganyan kakawalang muwang. Umungal ang kulay saya na demonyo. Pagkatapos niyang magsalita, pumasok sa kawalan ng isang umuugong na masamang espiritu. At lumitaw sa kanila. Puff! Puff! Maraming nilalang mula sa 3,000 malalaki at maliliit na sansinukob ang yumoko. Dumura ng dugo. Ang ilan sa mga mahihinang nilalang ay napilitang lumipad paatros. Kung hindi dahil kay Dustin at lahat ng kanyang mga nasasakupan ay sabay na naglalabas ng divine energy para lumaban. Laban sa masamang aura. Marahil, ang dagendong na ito lamang ang makakayanan ng kalahati ng mga nilalang sa 3,000 malaki at maliit na universo hanggang sa kamatayan. Pagkatapos ng lahat, ang kulay saya na demonyong ito ay isang semi-governing na Diyos. I think masyado na akong malalim this time. Ang 5 super force ay mas malakas kaysa sa inaakala ko. Bulong ni Dustin habang pinagmamasdan ang mga tao. Hindi niya kayang panoorin silang mamatay. Mga master, masyado silang makapangyarihan. Kailangan natin ng isa pang plano. Hilingin sa lahat ng aming mga tao na umatras please. Walang pag-aaksaya ng oras. Palihim siyang nagpadala ng mensahe sa Divine Swordsman at Santos. Tumango naman sila bilang pagsang-ayon. Lahat, umatras sa lugar kung saan sakop ng Grand Geomancy Array. Malakas na nag-anunsyo si Santos at lumikha ng ilang mga formula upang higit pang i-activate ang Grand Geomancy Array. Sa likod niya upang mapataas ang kapangyarihan ng array. Nagdulot ito ng isang puwersa ng pagsipsip na sumipsip sa lahat ng nilalang ng 3,000 malalaking at maliliit na universo at ang mga miyembro ng kalyadong hukbo sa loob nito. Talaga, sa tingin mo mahaharangan tayo ng sirang array na iyon? Tanong ng kulay saya na lalaki sa tono ng panunukso. Lahat, hatiin ang hanay na ito. Sa kaway ng kanyang kamay. Ang hukbo ng Demon City ay sumugod sa hanay. Kaagad, maraming pag-atake ang itinapon pasulong. Lumipad sila sa kalangitan at nabanggaang array, na nagiging sanhi ng maliliit na pagsabog sa kalangitan. Ilipat, panahon na para sirain ang komunidad ng universo. Walang iwang nilalang na buhay. Ang iba pang 4 na hukbo ay umuungal at sumama sa kanila sa mga pag-atake. Bigla na lang, sunod-sunod na matinding pag-atake ang umuulan sa kanila. Lahat ng uri ng magic treasures.
lihim na diskarte, at batas ay siksikan. Ganap na lumiliwanag ang buong magulong kawalan, kung ang limang hukbo ay maglulunsad ng mga pag-atake ng sabay-sabay. Maaari nilang agad na sirain ang isang universo, komunidad o kahit higit sa isang dosenang mga komunidad sa universo sa isang iglap. Bilang resulta ng mga pag-atake, hindi mabilang na mga ilusyonaryong larawan ang lumitaw sa paligid ng 3,000 malalaking at maliliit na universo, na naglalabas ng mapanirang aura. Ang batas ng panahon ay nilipol, at ang mga hadlang sa kalawakan ay sunod-sunod na sumabog. Ang lahat ng mga pag-ataking ito ay pummeled ang Grand Geomancy Array. At hindi nagtagal, ang Grand Geomancy Array ay nagsimulang manginig ng marahas, na para bang hindi nito nakayanan ang mabigat na pasanin. Master Santos, sa tingin mo kaya ng Grand Geomancy Array ang mga pag-atake? Tanong ni Dustin. Maniwala ka sa akin. Maliban kung dumating ang isang namamahala na Diyos upang salakayin ito. Ganap na magagawa ng Grand Geomancy Array. Panindigan mo. Kumpiyansa na sagot ni Santos. Mabuti yan. Nakahinga ng maluwag si Dustin sa narinig. Gayunpaman, hindi niya inaasahan ang Grand Geomancy Array sa 3,000 malalaki at maliliit na universo. Maging sapat na malakas upang labanan ang napakalakas na enerhiya. Boom! 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 Sunod-sunod. Ang mga pag-atake ay patuloy na tumama sa Grand Geomancy Array. Pumaputol sa hangin ang nakakapatak na tunog ng mga pagsabog. Ang mga alon ng enerhiya ay humampas sa Symborio at napunit ng mga bagyo sa kalawakan ang buong lugar. Kung ang isa pang komunidad ng universo ay nasa ilalim ng gayong marahas na pag-atake, ito ay nadurog sa loob. Segundo, gayunpaman, nang ang mga nakakatakot na pag-atake na ito ay dumaong sa Symborio na nabuo ng Grand Geomancy Array. Nanginginig lang si Dome. Walang mga bitin sa paningin. Ang mga tao ng 5 hukbo ay sumalakay ng mahigit 1 oras. Ngunit tila walang nagbago. Hindi pwede. Masyadong matagal ito. Hindi pwedeng ganoon kasolid ang array. Nagulat ang mga miyembro ng 5 hukbo sa lakas ng hanay. Ituloy mo ang pag-atake. Malalagpasan natin. Utos ng mga pinuno ng 5 hukbo. Hayaan mo akong subukan. Nagboluntaryo ang matandang nilalang na may gintong sungay. Siya ay lumabas mula sa hukbo ng lahi ng hayop at tumayo ng mga paa mula sa hanay. Hindi pa siya sumasali noon. Sa pag-aakalang ito ay gagawin sa ilang sandali. Ngayon, naglabas siya ng machete at hinawakan sa kamay. Kumikinang ito sa liwanag habang iniindayog niya ito sa Symborio. Inilagay niya ang lahat ng kanyang kapangyarihang demonyo sa machete. Dumating ang kanyang sandata sa Grand Geomancy Array na may nakakatakot na momentum. Parang kaya naman, sirain ang anumang bagay na humahadlang. Sa isang iglap, nabangga ito sa ibabaw ng Symborio. Tumama sa Symborio ang labis na kapangyarihan ng demonyo at maningning na ibinubuga nito. Ang Symborio ay yumanig ng malakas dahil sa impact. Gayunpaman, wala pa ring mga bitek dito. Hayaan mo akong subukan. Lumapit ang matandang nilalang na may asul na balat mula sa lahi ng demonyo. Habang iniunat niya ang kanyang kamay, isang malaki martilyo materialized sa loob nito. Ang martilyo ay inukitan ng mga mahiwagang simbolo ng lahi ng demonyo. Habang naglalakad siya, lumaki siya hanggang sa daan-daang milyong talampakan ang taas niya. Pagkatapos ay itinaas niya ang martilyo at binasag ang Symborio nito. Lumitaw ang mga anino ng mundo ng demonyo sa liwanag na ibinubuga ng martilyo. Ang bigat ng 10,000 mundo ng demonyo ay nahulog sa martilyo, na naging dahilan para masira ito. Kahit ano sa mga piraso. Nang tumama ang martilyo sa Symborio, yumanig ng malakas ang huli. Gayunpaman, buo pa rin ang Symborio. Walang naiwang marka dito. Paano iyon posible? Sino ang gumawa ng mapahamak na hanay na ito? Sigaw ng matandang nilalang na may asul na balat. Hayaan mo akong bigyan ito ng isang shot. 3 masters mula sa Novel Court, ang Underworld, at ang Divine Corpse Palace ayon sa pagkakabanggit. Lumapit sa Symborio, bagamat silang 3 ay mas mahina kaysa sa nilalang na gintong sungay at demonyo na may asul na balat.
Mas malakas sila kaysa sa iba pang tunay na premium grade na mga Diyos na Diyos. Sabay-sabay na sinalakay ng tatlong master ang Symborio. Gayunpaman, ang Symborio ay hindi man lang nayanig. Napaka-solid ng array na ito. Sabi ng tatlong master, lahat, kailangan nating magpatuloy sa pag-atake. Gusto kong makita kung gaano katagal makakatagal ang napakahamak na array na ito. Mauubusan yan ng energy sooner or later. Utos ng nilalang na may gintong sungay. Boom! 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 Ang mga nilalang ng 5 hukbo ay naglunsad ng pangalawang pag-atake sa Grand Geomancy Array. Dalhin dito ang lahat ng namumukod tanging eksperto sa array sa Sea of Chaos. Kung tumanggi sila, ay drag sila rito, sabi ng matandang nilalang na may asul na balat sa kanyang nasasakupan. Lumipas ang 2 araw habang walang tigil ang pagsalakay ng 5 hukbo. Nagsisimula ng hindi mapakali ang bawat nilalang sa loob ng Symborio. Alam nilang ligtas sila sa ngayon ngunit wala ni isa sa kanila ang nakakaalam kung gaano katagal iyon. Alam nilang lahat na ang 3,000 malaki at maliit na universo ay magiging walang kabuluhan kung wala ang Grand Geomancy Array. Kapag nasira ang array, walang makakapigil sa mga mananakop. Master, kakayanin ba ng Grand Geomancy Array? Tanong ni Dustin kay Santos. Ipagpalagay ko na ang Grand Geomancy Array ay mananatili ng hindi bababa sa 1 o 2 buwan. Ngunit maaaring masira ito kung hindi sila titigil sa pag-atake dito. Sagot ni Santos na nakakunot ang noo. Maaaring masira ang array. Ang kanyang mga salita ay walang nagawa upang mapawi ang kanilang mga pag-aalala. Kaya sisirain nila ang Grand Geomancy Array balang araw at mamamatay tayong lahat. Naisip nila sa kanilang sarili. Hindi nagtagal ay nakapasok na sila at ang 3,000 malaki at maliit na universo, kasama ang lahat ng mga nilalang, ay maglalaho. Kasalanan ko. I got the 3,000 big and small universes into this gulo. Inabot ng guilt si Dustin. Kung tutuusin, nandito ang tropa ng 5 super powerful na puwersa dahil sa kanya. Dustin, wag mo masyadong sisihin ang sarili mo. Matagal nang pinaplano ng 5 napakalakas na puwersa na pamunuan ang buong Sea of Chaos. Walang komunidad sa universo, lahi, o sekta sa Sea of Chaos ang makakaiwas dito. Kahit na hindi mo sila ginulo, maaga o huli ay pupunta sila sa amin. Hindi may iwasang harapin natin sila, sabi ni Parker kay Dustin habang papalapit sa kanya. Well, you know what, isang araw, papasok ako sa kanilang headquarters kasama ang aking hukbo. Ipapaalam ko sa kanila kung ano ang nararamdaman natin ngayon. Sabi ni Dustin sa nagngangalit ng ngipin. Sir, tinipon nila ang lahat ng mga kahanga-hangang eksperto sa hanay sa Sea of Chaos. Iniulat ng isang scout kay Dustin. Habang nag-uusap sila, isang hukbo ng lahi ng demonyo ang nag-escort ng malaking bilang ng mga nilalang na nataranta papunta sa ang matandang demonyo na may kulay asul na balat. Ang mga bilanggo na iyon ay mga dalubhasa sa hanay. At medyo sikat sila sa dagat ng Chaos. Humanap ng paraan para masira ang napakasamang array na ito sa lalong madaling panahon. Kung mabaigo ka, walang sino man sa inyo ang makakalabas dito ng buhay. Sigaw ng matandang demonyo na may asul na balat sa mga eksperto sa array. Sa ilalim ng panggigipit ng matandang demonyo, ang mga eksperto sa hanay ay agad na nagsimulang pag-aralan ang Grand Geomancy Array sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Panahon na para gumawa tayo ng paraan para harapin sila. Hindi magtatagal ang Grand Geomancy Array, sabi ni Santos habang lumingon sa Divine Swordsman. Kahit na ang mga eksperto sa array na ito ay hindi nakahanap ng paraan para masira ang Grand Geomancy Array, sisirain pa rin nila ito sa pamamagitan ng puwersa sa loob ng 2 buwan. Naisip ni Santos sa kanyang sarili. Guro, kung walang ibang paraan, maaari nating tipunin ang lahat ng mga nilalang sa 3,000 malaki at maliit mga universo, sa sandaling masira ang array. Maaari kong i-teleport ang lahat ng palayo. Kakailanganin nating iwanan ang 3,000 malaki at maliit na universo. Ngunit hanggat tayo ay nabubuhay, tayo, maaaring muling itayo ang ating bayan. Iyon ang pinakamagandang solusyon na naiisip ko.
Nag-propose si Dustin. Pinlano niyang i-activate ang reincarnation token upang iwanan ang pangalawang Grand Geomancy Array. Wasak. Mukhang mawawala sa atin ang 3,000 malaki at maliit na universo. Napaisip si Dustin. Tumalikod at bumantong hininga. Oo, magandang plano yan. Let's do it. Tumango ang Divine Swordsman at Santos bilang pagsang-ayon. Wala na akong maisip na ibang paraan para mailabas tayo. Naisip nila sa kanilang sarili. Brat, huwag kang masyadong pessimistic. Ikaw ay isang miyembro ng aming Fallen Divine Valley at ikaw ay alagad ng aking master. Aanhin namin ang iyong likod. Hindi kami papayag na ay bully ka ng iba. Isang boses ang umalangaw-ngaw sa soul si ni Dustin. Sir, nandito na po kayo. Bulalas ni Dustin. Nakilala ang may-ari ng boses ay ang asong lumalamon sa langit. Brat, nandito na tayong lahat. Wala akong pakialam kung sila ay mula sa 5 napakalakas na puwersa o hindi. I will beat the shit out of them. Una, mas maraming boses ang umalangaw-ngaw sa soul si ng Dustin. Bilang karagdagan sa asong lumalamon sa langit. Ang itim na toro, ang tandang, ang kambing, ang daga, ang tigre, ang baha, dumating ang dragon, ang puting koneho, ang matabang baboy, ang ahas, ang unggoy, at ang kabayo. Mayroong 12 hayop kasama ang asong lumalamon sa langit. Naalala silang lahat ni Dustin mula sa oras na ginugol niya sa Fallen Divine Valley. Mga sir, natutuwa akong pumunta kayong lahat dito. Kailangan po namin ang tulong ninyo. Sabi ni Dustin na may paggalang. Alam niya na ang 12 hayop ay lahat ay may lakas ng semi-governing gods. Nangangahulugan ito na mayroon na ngayong 12 makapangyarihang semi-governing god si Dustin sa kanyang panig. Wala siyang maisip na mas magandang sitwasyon. Matagal na akong lumaban kaya handa akong makipag-away sa mga lalaking ito. Kahit ano, mas mabuting mag-ingat ang 5 puwersang ito. Ang mababang boses ng itim na toro ay umalangaw-ngaw sa buong soul sea ng Dustin. Halika na, kailangan mo bang simulan ang iyong talumpati sa mo? Sapat na ako sayo. Dagdag pa ng kambing sa pagkasuklim. Old habits die hard. It's his catchphrase. He thinks it's cool. Masasanay ka kapag mas matagal mo siyang kasama. Sabi ng daga, tama na. Huwag mong kalimutan kung bakit tayo nandito. Sumingit ang asong lumalamon sa langit. Tere na, sigaw ng tandang. Tinatapakan ang paa nito. Magandang ideya. Magsimula na tayo. Mauna na ako. Isang malakas na dagandong ang umalangaw-ngaw. Makalipas ang ilang segundo, lumitaw ang isang unggoy sa likod ng mga tropa ng 5 napakalakas na puwersa. Ito ay 10,000 talampakan ang taas. Sa mga kamay nito ay isang malaking itim na bakal na pamalo. Mga bastos, nandito ako para ipadala ka sa gumawa mo. Sigaw ng unggoy. Dahil sa galit, tumaas ito hanggang sa 100 milyong talampakan ang taas. Ang itim na baras na bakal sa kamay nito ay humaba at mas makapal. Na sumasakop sa isang malaking lugar. Boom! Binawi ng unggoy ang makapal nitong braso at inihagis ang itim na pamalo ng bakal patungo sa tropa ng 5 super. Makapangyarihang puwersa. Boom! 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 Ang magulong walang laman sa paligid ng baras ay gumuho bawat seksyon. At sa lalong madaling panahon, daan-daang milyong milya ng espasyo ay nawala. Hindi mabilang na mga fragment ng espasyo ang dinala sa paligid ng mga buhawi ng enerhiya. Sa ilalim ng kontrol ng unggoy, ang itim na bakal na baras ay tumusok sa maraming sundalo ng 5 napakalakas. Puwersa. Ang mga biktima nito ay naging ulap ng dugo at naglaho. Haha, oras na para mag-party. Sumunod, lumabas sa kawalan ang malakas at itim na toro na may dagandong. Ang 2 makapal at itim na sungay sa ulo nito ay umalis sa katawan at binaril ang mga hukbo ng 5 napakalakas. Puwersa. Sa loob ng ilang segundo, maraming tao ang nasaksak hanggang sa mamatay. Pagkatapos, ang iba pang mga hayop mula sa Fallen Divine Valley ay sunod-sunod na lumabas mula sa kawalan. Naglunsad sila ng marahas na pag-atake sa mga tropa ng 5 napakalakas na puwersa. Tumayo si Dustin at nagmamayabang na nanood.
Marami silang buhay na walang kahirap-hirap. Umalangaw-ngaw sa hangin ang mga pagsabog at iyak. Ang bawat puwersa ay dumanas ng mabibigat na sanhi, na naging dahilan upang magsimula ang mga tropa ng 5 napakalakas na puwersa. Panic. Huminto sila sa pag-atake sa Grand Geomancy Array na nagpoprotekta sa 3,000 malaki at maliit. Mga universo, tingnan mo, ito ang asong lumalamon sa langit. At ang iba pa. Ang iba pang mga nilalang sa 3,000 malaki at maliliit na universo ay napansin na lamang kung sino ang dumating. Kanilang pagliligtas. Dustin. Lahat ba sila ay mula sa Fallen Divine Valley? Tanong ng Divine Swordsman. Oo. Ang 12 sa kanila ay nagmula sa Fallen Divine Valley. Nandito sila para tulungan tayo. Nakangiting sabi ni Dustin. Mayroong 12 kalahating namamahala ng mga Diyos sa kabuuan. Hindi nakakagulat na ang Fallen Divine Valley ay itinuturing na isa sa ang pinakamahiwagang ipinagbabawal na lugar sa dagat ng Chaos. Ang mga nilalang mula sa lugar na iyon ay nakababahala na advanced. Ang mga banal na Diyos ng 3,000 malaki at maliit na universo ay nagsabi sa loob. Mga Master, mangyaring manatili dito upang panatilihing ligtas ang aming mga tao. Tutulungan ko ang asong lumalamon sa langit at ang iba pa. Sabi ni Dustin habang nakatingin sa Divine Swordsman at Santos. Santos, I will leave everything to your care. I'm also going to kill those bastard. It's been too long. Sabi ng Divine Swordsman. Sige, Guru, turuan natin sila ng leksyon. Sagot ni Dustin. Ang avatar ng Divine Swordsman ay maaaring lumaban sa mga tunay na premium grade na Divine God. Basta siya hindi humarap sa mga semi-governing gods. Mananatili siyang ligtas. Bukod pa rito, napakalakas ng espiritual na pakiramdam ni Dustin. Kaya niyang bantayan ang kanyang amo. Sa makatuwid, si Dustin at ang Divine Swordsman ay lumabas sa Grand Geomancy Array kasama ang ilan. Daan-daang tunay na banal na Diyos na mga alipin ni Dustin. Mamamatay ang sinumang maglakas loob na lusubin ang 3,000 malalaki at maliliit na universo. Umungal ang Divine Swordsman. Isang matataas na antas na banal na espada ang lumitaw sa kanyang kamay at ikinaway niya ito sa mga mananakop. Isang maringal na sword aura na may dalang mapanirang kapangyarihan ang umalangaw-ngaw sa kanyang target. Basag! 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 Tinamaan niya ng kanyang espada ang 12 banal na Diyos. Ang kanyang mga biktima ay nagkapira-piraso. At ang kanilang pag-aayos ng mga kaluluwa ay nawasak. Gumawa na rin ng galaw si Dustin. Agad niyang pinaandar ang hallucination bead. Hindi mabilang na mga ilusyon ang lumitaw at dumagsa patungo sa mga tao ng 5 napakalakas na puwersa. Ang mga ilusyon ay nakabuo ng 12 vortex at sila ay tumagay patungo sa kanila. Sa isang labanan ng grupo na may maraming tao nakasangkot. Ang hallucination bead ay ang pinakamagandang sandata upang maalis ang kaaway. Ito ay dahil ang mga tao ay makulong sa mga ilusyon at maabala. Sa puntong ito, sila ay marupok. Ikinaway ni Dustin ang kanyang manggas at mahigit 10 gintong sibat ang lumitaw at sinaksak ang 12 tunay na banal. Mga Diyos na nakulong sa mga ilusyon. Sila ay naging mga ulap ng ambon ng dugo. Nagpapatong na lost skill. Sigaw ni Dustin. Sa tulong ng pamamaraang ito, pinaghalo niya ang 4 na orihinal na magulong batas. Isang dagat ng enerhiya ng batas ang ginawa. At tumagay papunta sa mga tao ng 5 napakalakas na puwersa. Ito ang best shot ni Dustin para talunin sila. Sa sumunod na sandali, isang malaking grupo ng mga tao ang sumabog na parang paputok. Salamat sa pamamaraang ito, nakapatay si Dustin ng 12 ng mga tunay na banal na Diyos at daan-daang mga ordinaryong banal na mga Diyos. Dustin, tanga ka sa pag-alis sa hanay. Sabi ng matandang may gintong sungay habang nakatitig kay Dustin. Bakit hindi ako makakapunta dito? Matandang bata ka. Kaya kung pumunta kahit saan ko gustong pumunta. Ang hukbo ng Beast City ay napakaraming beses nang sumalakay sa ating 3,000 malalaki at maliliit na universo. Oras na para harapin ang musika. Itinaas ni Dustin ang isang gintong sibat sa kanyang kamay at tinutukan ang isang tunay na katamtamang antas na banal na Diyos ng hayop. Lahi.
Pulang-pula ang kanyang mukha at malamig ang kanyang mga mata. Binawi niya ang braso at binitawan ang sibat. Sa loob ng ilang segundo, nataman at kaagad ang kanyang kalaban. Sumabog sa ulap ng dugo. Parehong namatay ang kanyang pisikal na katawan at kaluluwa. Hindi patas. Reklamo ng matandang may gintong sungay. Dustin, huwag kang masyadong kumpiyansa. Ngayon na ang huling araw mo. Boom! Dumagundong at yumanig ang langit sa itaas nila. Isang malaking halaga ng malademonyong aura ang dumaloy mula sa kanyang malamig na katawan. Habang humahakbang siya papunta kay Dustin sa nakakatakot na bilis, hindi may kikaila na ang lalaking ito ay mas malakas kaysa kay Dustin. Napuno ng malakas na aura ang espasyo sa paligid niya. Na bumubuo ng whirlpool ng enerhiya na ang matandang lalaki ang mata ng bagyo. Dahan-dahan siyang naglakad papunta kay Dustin. Tinutuya siya. Naging ginto ang kanyang aura at umihip sa kung saan-saan na parang bugzo ng hangin. Sa likod niya, ang kanyang gintong buhok ay humihip at ang malamig niyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Dustin. Sa harap ng napakalakas na kalaban, walang nang ahas na pabayaan ang kanyang kapangyarihan. Walang iba, maliban kay Dustin. Sa katunayan, hindi na mahirap para kay Dustin na patayin ang tunay na premium grade na mga Diyos kaya wala na siya. Interes na labanan sila. Ngayong nakilala na niya ang isang semi-governing god. Gusto ni Dustin na subukan kung kaya niyang labanan ang isa. Isang mahabang sigaw. Ipinatawag ni Dustin ang higit sa 10 gintong sibat sa kanyang harapan. Nalumutang, na may parehong nakasisilaw na gintong liwanag. Kaway ng kanyang manggas, pinalis ni Dustin ang mahabang gintong sibat. Sila ay naging gintong kidlat. Sa sandaling sila ay binaril. Bilang depensa, naglabas ng kakaibang demonyong liwanag ang matandang may gintong sungay mula ulo hanggang paa. Ang dami ng kapangyarihang nagmumula sa kanya ay nabasag ang mga gintong sibat bago nila siya maabot. Ang kapangyarihang ito ay binubuo ng parang hangin na enerhiya. At ang matandang lalaki na may gininto ang sungay ay hindi talaga gumawa ng formal na pag-atake. Ito ay ang enerhiya na likas na inilabas mula sa loob ng katawan ng matandang halimaw. Hindi pwede. Iyan ba ang magagawa ng isang semi-governing na Diyos? Bulalas ni Dustin habang nanlalaki ang mga mata. Sa malapit na labanan, nagkaroon ng mas malalim na pag-unawa si Dustin sa nakakatakot na lakas ng matandang halimaw. Gayunpaman, nadagdagan lamang nito ang kanyang fighting spirit. Tanging ang isang kakilakilabot na kalaban lamang ay maaaring magpapahintulot sa kanya na matanggap ang kanyang lakas. Nang makatagpo siya ng mga tunay na banal na Diyos, hindi na kailangang gamitin ni Dustin ang pinakamahusay na paraan upang talunin. Sa kanila kaya wala siyang ideya kung ano ang lawak ng kanyang lakas. Itinoon ang kanyang atensyon. Nagpatawag siya ng 7 illusory whirlpool ng enerhiya at ibinalot ang mga ito. Ang matandang lalaki. Nakulong siya sa gitna. Bata ka pa lang. Pero may something ka talaga. Hindi nakakagulat na sinusubukan ka ng aming pinuno. Si Dustin ay isa lamang ordinaryong preliminary grade na divine god. Ngunit nagulat ang matanda sa kanyang skill set. Habang nagsasalita siya, bumangon ang mga bilog ng demonyong liwanag mula sa kanyang katawan. Binasag nila ang lahat ng ilusyon ni Dustin. Ginawa. Naramdaman ni Dustin na tumindig ang mga balahibo niya. Hindi naging madali ang pakikitungo sa isang malagoverning na Diyos. Ang matandang halimaw ay malapit ng maging isang tunay na namamahala na Diyos. Sa lalong madaling panahon, kung ipagpapatuloy niya ang kanyang paglilinang, siya ay magiging isang hindi magagapi na namamahala na Diyos. Sa buong Sea of Chaos, napakaraming nilalang na imposibleng mabilang ang bilang. Ayon sa alamat gayunpaman, mayroon lamang 12 ng mga namamahala na Diyos. At ayon sa isa pang alamat, marami sa mga namamahala na Diyos ay namatay na o may kapansanan. Tinatayang wala pang 20 namumunong Diyos doon na nabubuhay pa. Siyempre, tsismis lang ito at walang nakakaalam ng totoo. Dustin, magtiwala ka sa akin kapag sinabi kong mamamatay ka ngayon. Pang-iinis ng matanda habang naglalakad papunta kay Dustin sa paraang nakalilibang. Kung tutuusin, gumalaw siya, napakabilis, naabot niya si Dustin sa susunod na segundo.
Napakalaking pagpatay na aura ang lumabas mula sa matanda at niyanig nito ang langit at lupa. Ang walang katapusang demonyong fog at demonyong liwanag ay sumugod patungo kay Dustin at nilubog siya. Pakiramdam ni Dustin ay parang nahulog siya sa dilim at nahihirapan siyang huminga. Ang Beast City ay malapit nang maabot ang layunin nito. Ang semi-governing god sa harap ni Dustin ay nagawang sakupin ang karamihan sa mga bahagi ng Sea of Chaos ng mag-isa. Hindi kataka-taka na si Marlon, ang pinuno ng Beast City, ay may ambisyon na dominahin at kontrolin ang kabuuan. Dagat ng Chaos, pumunta ka sa impyerno. Sigaw ng matanda. Nagngangalit ang mga sirang ngipin kay Dustin. Ikaw matandang bastard. Masyado kang confident. May chance pa ako. Sagot ni Dustin na walang bakas na takot sa mukha. Haha, wala kang pagkakataong mabuhay laban sa akin. Lalong tumindi ang hangarin sa pagpatay sa mata ng matandang halimaw. Itinoon niya ang kanyang mga mata kay Dustin at handa siyang patayin. Gayunpaman, may nangyaring hindi inaasahan. Hoy, tumigil ka, matanda. Pangit na halimaw. Hindi kita hahayaang pumatay ng sino man mula sa Fallen Divine Valley. Sinong nagsabing may karapatan kang patayin siya? Lahat ay tumangala at nakita ang isang malaking baha na dragon na umaaligid sa itaas ng ulo ng matanda. Lumutang ito sa himpapawid at pinatalas ang mga kuko sa matutulis nitong kaliskis. Sumambulat dito ang napakalaking aura ng pagpatay. Boom! Ang malaking buntot nito ay biglang bumagsak sa sobrang lakas. Ang mga kaliskis na nakatikip dito ay kumikinang sa liwanag. Marahas na nanginig ang magulong kawalan. Ang espasyo at oras ay gumuho. At ang lahat ay nasira. Abo, saan man dumaan ang buntot ng dragon? Ang natitira ay madilim na mga vacuum zone. Sa kanyang pagtataka, naisip ng matanda na ang dragon na baha ay hindi gaanong makapangyarihan kaysa sa kanya. Upang iligtas ang sarili niyang buhay, itinaas niya ang kanyang kamao at hinarang ang pag-atake mula sa baha na dragon. Bang! Bumangga ang kamao ng demonyong halimaw sa buntot ng dragon. Walang katapusang enerhiya na dulot ng banggaan. Swept out sa lahat ng direksyon. Sa isang iglap, tila nagliyab ang bawat pulgada ng espasyo. Masyadong matindi ang ningning ng langit. Tumingin napilitan si Dustin na umatras at hindi na makatayo. Nabulag. Ang matanda ay napaatras ng buntot ng baha ng dragon. Ang dragon na baha ay lumitaw nang wala sa oras. Kaya wala siyang maraming oras upang maghanda sa pag-iisip kanyang sarili upang labanan ito. Bukod dito, ang balat ng baha ng dragon ay makapal at matigas na parang bakal. Kaya't magaling ito sa malapitang labanan. Ikaw na kasuklam-suklam na hayop. Babalatan ko ang iyong balat at bubunutin ko ang bawat hibla ng iyong enerhiya na meridian. Angal ng matanda habang tumatakbo pabalik. Boom! 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 Ang walang katapusang liwanag ng demonyo ay bumangon mula sa kanyang katawan at damaloy sa kanyang paligid. Na nagmukhang isang Diyos na umuusbong. Galing sa dagat, napalunok si Dustin. Iniunat ng matandang halimaw ang kanyang kamay at lumitaw ang isang malaking demonyong espada. Hinampas niya ang espada, ang baha na dragon sa isang iglap. Biglang lumakas ang hangin at umungol mula sa bawat direksyon. Hindi mabilang na demonyong fog ang gumulong sa langit. Daan-daang milyong masasamang liwanag ng espada ang sumabog at ang kanilang matutulis na talam ay naghiwa sa hangin. Silang lahat, sabay sugod sa baha dragon. Ikaw matandang halimaw, lalamunan kita sa isang lagok. Nagniningning ang buong katawan ng Flood Dragon habang sinusunog ng magulong enerhiya ang pulang-pula nitong katawan. Kumamo ito. Ang katawan nito upang maglabas ng nakakatakot na kapangyarihan na tanging ang isang hindi magagapi na dragon ang maaaring taglayin. Ang malakas na katawan nito ay gumulong at nakapulupot sa kawalan. Boom! 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 Ang labanan ng dragon sa baha at ng matanda ay naging mas matindi at mas mabangis habang ginagamit ng bawat isa sa kanila. Ang kanilang pinakamakapangyarihang kakayahan. Anong ginagawa mo? Susubukan ko lang sana ang tunay na kapangyarihan ng labanan ng isang semi-governing Diyos. Bakit ka pumunta dito at hinarang ako? Sigaw ni Dustin sa dragon na baha. Pakiramdam niya ay wala siyang paraan para tumulong. Pagkatapos,
Lumingon siya at nakita niya ang demonyong halimaw na may asul na balat. Ang kanyang asul na buhok ay lumilipad sa hangin. At ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Lumitaw ang napakalaking masamang aura. At nilamon siya. Ang mainit na apoy na ginawa ng masamang aura ay nagmistulang isang napakalaking apoy. Siya ay isang semi-governing god din. Sige, kakalabanin lang kita. Matapos mahanap ang target, ngumiti si Dustin. Ginamit niya ang kanyang kakayahan sa paggalaw ng katawan at nag-teleport ng kanyang sarili doon. Isang saglit, sa isang iglap, muntik nang matamba ni Dustin ang halimaw na asul ang balat. Napansin siya ng huli at galit na sumigaw. Brat, ang lakas ng loob mo. Nainsulto siya ng maglakas loob si Dustin na lapitan at hamanin siya. Matandang lalaki, halika na, mag-away talaga tayo. Sigaw naman ni Dustin sabay flexing his arms. 2/3. Sige. Ignorante kang brat. Ang pagpatay sa iyo ay magiging isang kagalakan. Sagot ng halimaw na may kulay asul na balat. Ngumiti ng marahas. Gusto niya ang pagkakataong ito sa buong panahon. Enough talking. Mag-away tayo. Ikinumpas ni Dustin ang kanyang kamay pasulong. At sa isang iglap, 12 ng gintong sibat ang lumitaw sa kanyang harapan. Binaril nila ang halimaw na may kulay asul na balat sa bilis ng kidlat. Hindi sapat, tawag pabalik ng halimaw. Iniunat niya ang kanyang napakalaking kamay. Na lumalaki ng pangalawa. Makalipas ang ilang sandali, 12 ng ginto. May hawak na mga sibat sa kanyang kamay. Pinisil niya hanggang sa masira silang lahat. Pinatunayan nito na hindi siya mas mahina kaysa sa halimaw na may gintong sungay. Galing. Excited na bulalas ni Dustin. Mag-away tayo minsan. Sumigaw siya. Boom! Daan-daang milyong mga sinag ng gininto ang liwanag ang lumabas sa kanyang katawan. Na nagpapaliwanag sa buong mabituing kalangitan. Ang kanyang chaotic heaven body at ang espesyal na pangangatawan ng heaven metal race ay na-activate sa parehong oras. Brat, I'm impressed. Akala ko patay ka na. Sa sandaling matapos magsalita ang halimaw na may kulay asul na balat. Muli siyang naglunsad ng atake sa palad. Isang maliwanag na liwanag at libo-libong mundo ng demonyo ang lumitaw sa palad. Nagsimulang umilo ang hangin sa paligid. At manginig. Nahirapan si Dustin na hindi matamba mula sa aura mag-isa. Ang galing. Isang strike pa. Punong-puno ng fighting spirit si Dustin. Ang kanyang buhok ay lumilipad sa hangin. At ang kanyang momentum ay patuloy na tumataas. Ang lakas ng pangangatawan ng heaven metal race ay sukdulan at hindi na siya makapaghintay na. Pakawalan ito. Gayunpaman, sumigaw ang isang boses, na hamarang sa kanila. Matandang halimaw, binubuli mo ang mahina. Nakakahiya. Hayaan mo akong harapin ka. Bumaba mula sa langit ang isang itim na toro at lumipad sa halimaw na asul ang balat. Boom! 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 Lumipad ang dalawang makakapal nitong sungay at hinabol ang halimaw. Kung saan dumaan ang mga sungay. Gumuho ang espasyo at nabasag ang lupa. Ang espasyo at oras noon. Nawasak. At walang natira. Ito ang kapangyarihan ng isang semi-governing na Diyos. Kung saan ang bawat isa sa 12 zodiac na hayop ay Terra, hindi ako natatakot sa'yo. Sigaw ng halimaw na asul ang balat. Ngunit may bakas ng gulat sa boses nito. Boom! 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 Nagbanggaan sa hangin ang toro at ang halimaw. Hindi na nila pinansin si Dustin. Hindi pwede. Nangyayari na naman ito. Gusto ko lang magkaroon ng magandang laban. Pero walang gustong pumayag sa akin. Nakaramdam ng kaunting kawalan si Dustin sa mga pangyayari. Alam niya na ang toro ay natatakot na hindi niya matalo ang isang semi-governing na Diyos. Kaya ito ay dumating upang tulungan siya. Ngunit malamang na magiging maayos siya at gusto niya ng pagkakataong subukan ang kanyang kapangyarihan. Sa sandaling ito, ang 12 zodiac na hayop ay nakikipaglaban sa iba pang miyembro ng 5 hukbo. Matindi ang labanan dahil sila ay mas malakas kaysa sa halos lahat ng tao doon. Ang bilang ng kanilang kalaban ay hindi na mahalaga kapag naabot na nila ang isang tiyak na antas. Sa larangan ng digmaan, ang dragon ng baha ay nakipaglaban sa matandang halimaw na may gintong sungay. Habang ang itim,
Hinarap ng toro ang halimaw na asul ang balat. Tulad ng para sa iba pang 10 zodiac na hayop. Hinahabol nila ang iba pang mga divine god ng 5 super forces. Naging maayos ang pakikitungo nila sa kanila. Ngunit napakaraming miyembro pa rin mula sa 5 super forces. Masyadong mahaba para maalis silang lahat. Sa makatuwid, walang panig ang Yumako sa maliwanag na kamay. Ang Divine Swordsman at ang daan-daang tunay na Divine God ni Dustin ay bumuo ng isang maliit na grupo. Lumipad sila, malaya sa larangan ng digmaan. Pinapatay ang sinumang nakilala nila. Samantala, ginamit ni Dustin ang bahagi ng kanyang espiritual na kahulugan upang bantayan ang kaligtasan ng mga ito kung sakaling sila kailangan iligtas. Kapag nakatagpo sila ng isang makapangyarihang master, ay activate niya ang hallucination bead at ilalabas pa, kaysa sa isang dosenang illusory vortex para makaabala sa kanilang kalaban. Sa pinagsamang lakas ng Divine Swordsman at ng kanyang mga tunay na banal na Diyos na alipin, sila ay madaling talunin ang anumang tunay na preliminary grade at medium grade na mga Diyos sa kanilang paraan. Gayunpaman, kung makikilala nila ang isang tunay na premium grade na banal na Diyos, haharap sila sa isang mapanganib na labanan. Sa katunayan, nagpadala ang 5 super forces ng ilang elite warriors. Kinailangan silang bantayan ni Dustin para mapanatiling ligtas ang kanyang mga tauhan. Habang pinapanood niya ang mga divine god na pinapatay, may tumama sa kanya. Array! Ito ay kakilay-kilabot. Napakarami nila at maaaring maging alipin ko sila. Napakasayang ng mapagkukunan. Malakas na ang kanyang hukbo ngunit malayo pa ang mararating nito. Walang saysay ang pagpatay sa kanilang lahat. Sa pag-iisip nito, nagpasya siyang kumilos kaagad. Mga Ginoo, mula ngayon, huwag patayin ang mga banal na Diyos. Pakiusap, arestado silang lahat ng buhay. Gagawin kong alipin ko sila. Agad siyang nagpadala ng mensahe sa 12 zodiac animals. Marami sa mga banal na Diyos ang pinapatay ng 12 zodiac na hayop. Kaya, ipinadala niya ang mensaheng ito sa kanila para pigilan sila sa pagpatay pa. Brat, dapat mong malaman ang paghuli sa kanila ay mas mahirap kaysa sa pagpatay sa kanila. Natatakot akong tumakas ang tatlo habang sinusubukan nating hulihin ang isa ng buhay. Reklamo ng kambing. Naiintindihan ko naman iyon. Pero please, tulungan mo ako. Kung papatayin mo silang lahat, wala tayong mapapala. Ngunit kung mahuli mo sila at ipaubaya sa akin, makakakuha ako ng isang grupo ng mga alipin. Pakiusap ni Dustin. Ayaw sumuko. Dustin, tama ka. Gagawin namin ang sinabi mo. Sumalpok ang asong lumalamon sa langit. Pagkatapos, ang iba pang mga zodiac na hayop ay tumango bilang pagsang-ayon. Iniunat ng malaking tandang ang matutulis nitong kuko at pinalaki ang mga ito. Pagkatapos ay kinuha nito ang isang dosenang banal na Diyos, at tinatakan ang kanilang kapangyarihan. Pagkaraan, bigla silang binato nito kay Dustin. Bata, hulihin mo sila. Ngumiti si Dustin. Itinaas ang manggas at inipon lahat. Pagkatapos ay ginamit niya ang lihim na kasanayan ng puppet strings at pinasuko ang lahat ng banal na Diyos. Ginawa nilang lahat, mga alipin, kabilang sa kanila, mayroong isang tunay na katamtamang antas na banal na Diyos at 3 tunay na paunang grado. Mga banal na Diyos, na-block ang energy nila kaya hindi na sila nakalaban. At makokontrol sila ni Dustin. Di nagtagal, matagumpay na nasupil ni Dustin ang lahat ng mga banal na Diyos na ito. Guru, masunurin nilang bati sa kanya. Para kay Dustin. Madali lang ito dahil maraming beses na niya itong ginawa noon. Dustin, hulihin mo sila. Sa kabilang banda, iniabot ng unggoy ang malaking bakal na bara sa kanya kung saan mayroong isang dosenang banal. Mga Diyos na nasaktan ng husto. Salamat sir. Hinawakan sila ni Dustin at ginamit ang lihim na kasanayan ng puppet strings para malagyan sila. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang batch ng mga advanced na magic pill upang gamutin ang kanilang mga sugat. Sa ganitong paraan, maiiwasan ni Dustin ang labanan habang nakakakuha pa rin ng maraming bagong alipin. Ang mga banal na Diyos ay binilog at dinagdagan ni Dustin ang mga ito sa kanyang hukbo. Guru,
Sunod-sunod na maririnig ang magagalang na pakiramdam. Hindi nagtagal. Isang malaking grupo ng mga bagong alipin ang tumayo sa likuran niya. Ang matandang demonyo na may gininto ang sungay, na mahigpit na nakikipaglaban sa Baha Dragon. Nanginginig sa galit, at sinabing, ginagamit mo ang lihim na kasanayan ng puppet strings mula sa listahan na lahi. Dustin, ang lakas ng loob mo. How dare you make the divines gods of our beast race servants? Brat, ninakaw mo ang mga tao ko. Wawasakin kita. Sigaw ng halimaw na asul ang balat. Ang apoy ng galit ay bumangon mula sa kanyang katawan. Nag-aalab na parang baliw. Dustin, napakalayo mo na. Dustin, hindi ka ba natatakot na maghiganti sa iyo ang ating novel court? Ang mga masters ng underworld, ang novel court, at ang Divine Corpse Palace ay nabigla din. Nang makita nila si Dustin na ninanakaw ang kanilang mga banal na Diyos at iniipit ang mga ito laban sa kanila. Tumahimik ka. Sino ka ba sa tingin mo? How dare you talk to my master like this? Mga bastos, how dare you yell at my master? Nakagawa ka ng isang mabigat na krimen. Dalhin mo rito ang iyong mga asno at yumuko sa aking amo para humingi ng tawad sa kanya. Wala kayong alam. Mga talo kayo. Ang aking Panginoon ay maparaan at hindi magapi. Isang karangalan ang pagsilbihan siya. Pinapayuhan ko kayong maging matalino at isumpa ang inyong katapatan sa ating paningin. Sa ganoong paraan, maaari kang matuto mula sa kanya at magkaroon ng magandang kinabukasan. Guro, kung ikaw ang mag-uutos, papawiin namin sila. Bago pa makasagot si Dustin, sinimulan ng ihagis ng kanyang mga banal na Diyos na alipin na kakakuha lang niya ng kontrol. Mas maraming komento at pagbabante sa mga kalaban. Wala silang ideya na ilang minuto lang ang nakalipas. Ang mga taong sinisigawan nila ay talagang mga nakakataas sa kanila. At mga kasama, dahil kontrolado sila ni Dustin gamit ang puppet strings. Itinuring siyang Panginoon ng mga banal na Diyos na ito. At naging tapat sa kanya. Hindi nila hahayaan ang sino man na sirain ang kanyang reputasyon o hamanin ang kanyang tungkulin. Kaya naman nadala sila sa galit at sumigaw pabalik sa mga masters ng 5 super forces. You idiots, stop embarrassing us. Pumunta ka dito ngayon din. Ang mga Panginoon ng 5 super forces ay galit na galit. Pinapahiya sila ng mga subordinate nila sa harap ni Dustin habang pinapanood ito ni Dustin. Obviously, hindi nila pinansin ang mga dati nilang kasama and Dustin went on the turn more and more divine. Mga Diyos ng 5 super puwersa sa kanyang mga alipin. Ang mga hukbo ng 5 super force ay hindi nakatugma para sa 12 hayop mula sa Fallen Divine Valley. Napahamak sila na matalo sa digmaan. Ang matandang nilalang na may gintong sungay mula sa lahi ng hayop ay dahado sa kanyang pakikipaglaban sa Baha Dragon at ang matandang demonyo na may asul na balat ay halos mapunit na rin ng itim na toro. Hindi may kakaila na ang itim na toro ay may walang katapusang lakas. Sa tuwing gumagalaw ito, kasama ng matandang demonyo, masugitan ang asul na balat. Habang lumalayo sila, mas nakakatakot at mas ikinadismaya ng matandang demonyo. Ang iba pang 10 hayop mula sa Fallen Divine Valley ay kinatay din ang mga mandirigma ng 5 super puwersa ng hindi pinagpapawisan. Nahuli din nila ang lahat ng banal na Diyos at itinapon sila kay Dustin. Hindi na kinailangan pang maglakad ni Dustin kahit saan habang ginaganap niya ang puppet strings at pinaikot ang divine mga Diyos sa kanyang mga alipin. Kasabay nito, inilabas din niya ang isang bahagi ng kanyang hitsura na pakiramdam para mabantayan niyang mabuti sa Divine Swordsman at sa kanyang mga banal na Diyos na alipin. Kung naramdaman niyang nakataya ang kanilang buhay, ay activate niya ang hallucination bead sa ilalim ng kanyang kontrol. Ang butil ay maglalabas ng hindi mabilang na mga ilusyon na bumuo ng mga vortex upang makagambala sa kanilang mga kalaban at magbigay ng kanyang. Ang mga lalaki ay isang kalamangan. Umuwi ka, lahat, umatras ngayon din. Utos ng matandang nilalang na may gintong sungay mula sa lahi ng hayop. Lahat ng miyembro ng Demon City. Umalis na kayo dito ngayon din. Stop fighting them. Sigaw din ng matandang demonyo na may asul na balat. Umalis.
Magtago ka. Ang mga commander ay galit na galit. Ang resulta ng labanan ay maliwanag. Masyado silang overpowered at hindi na nila kayang mawalan pa ng mga lalaki. Dahil nandoon ang 12 hayop at semi-governing god sila. Hindi patas ang laban. Nagbaliktad ang mga bagay dahil sa kanila. Ngayon, ang mga tropa ng 5 super forces ay umatras tulad ng tubig. Ang matandang nilalang na may gintong sungay mula sa lahi ng hayop at ang matandang nilalang na may asul na balat mula sa ang lahi ng demonyo ay nag-activate ng kanilang mga kasanayan sa paggalaw ng katawan at nakatakas sa likod ng kanilang mga hukbo. Hindi sila sinundan ng 12 hayop. Maraming salamat, mga sir, sabi ni Dustin sa 12 hayop. Hindi nagtagal. Ang mga bagay ay mukhang walang pag-asa. Nabigo siya kung wala sila. Ang 3,000 malaki at maliit na universo ay nakaligtas dito laban sa lahat ng posibilidad. Naisip niya sa sarili, Brat, kailangan mong maging mas maingat. Ginulo mo ang lahat ng mga super force sa Sea of Chaos. Kailangan naming pumunta dito para linisin ang kalat para sa iyo. Lektura ng matabang baboy kay Dustin habang iniikot ang mga mata sa kanya. Haha, Brat, good job. Gusto kita. Ang mga kabataan ay dapat na walang takot at mahilig sa pakikipagsapalaran. Tingnan mo lang kung ano ang iyong naabot. Katulad mo lang ako noong kaedad mo ako. Puri ng itim na toro. Lumapit ito kay Dustin at bahagya siyang hinawakan gamit ang kuko nito. Binata, magtanim ka ng mabuti. Nagkagusto na rin ako sa iyo. Kung ikaw ay nasa isa pang malagkit na sitwasyon, ipaalam lamang sa akin. Lagi kong susubukan na tumulong. Sabi ng tigresa. Dustin habang nagbubuga ng dibdib para ay pakitang seryoso ito sa pangako nito. Isang awkward na ngiti lang ang naibigay ni Dustin. Brat, hindi pa tapos. Hindi ito pababayaan ng 5 super forces. Siguradong babalikan kanila. Nagbabala ang asong lumalamon sa langit na may seryosong ekspresyon sa mukha. Oo, gagawin nila. Tugon ni Dustin. Tumango. Ang 5 super forces ay dumanas ng matinding casualty sa pagkakataong ito dahil sa 12 hayop mula sa Fallen Divine Valley. Pero mas marami silang lalaki at gusto pa rin nilang maghiganti kay Dustin at sa mga tao niya. Alam na alam iyon ni Dustin. Kaya naman, ang 3,000 malaki at maliit na universo ay hindi ligtas. Walang dapat ikatakot. Sino ang nagmamalasakit sa tanggang 5 super puwersa? Wala akong pakialam sa kanila. Kung maglakas loob silang bumalik, ipinapangako ko na bugbugin ko sila ng husto na kahit ang pamilya nila ay hindi na kaya. Para makilala sila, sabi ng itim na toro sa isang agresibo, dominanteng paraan. Mas mabuting maging low profile. Putol ng asong lumalamon sa langit. Dude, we all know what you're capable of. Huwag kang magyabang ng ganito. Sa tingin mo ba ganoon kaina ang 5 super forces? Maaari ka bang manalo kung magpadala sila ng namumunong Diyos dito? Sumama sa usapan ang isang daga na mas malaki kaysa sa itim na toro. So what? The worst thing that could happen is that the 12 of us have to take him on together. Naniniwala ako na kaya nating manalo. Confident na sabi ng itim na toro. Paano kung 2, 3, o higit pang namamahala ng mga Diyos ang lumitaw? Hindi natin sila matatalo kahit na makakuha pa tayo ng 12 katulong na ka-level natin. Sabi ng napakalaking daga. Seryoso, kailangan mo ba kaming guluhin ng ganito? Sa tingin mo ba lalabas ang mga namamahala na Diyos dahil dito? Hindi sila nagpakita sa higit sa kalahati nitong magulong panahon. Imposibleng lilito sila sa Sea of Chaos dahil lang sa Fallen Immortal. Cosmos. Tumunog ang tigre. Mahirap sabihin. Iba na ang sitwasyon ngayon. Ang mga pinuno ng 5 super force, partikular ang Beast City, ay nagpaplanong pamunuan ang Sea of Chaos. At kontrolado nila ang halos lahat ng Sea of Chaos. Kaya, pupunta sila sa digmaan sa kanilang sarili sa lalong madaling panahon. Kapag nangyari iyon, malaki ang posibilidad na ang mga namamahala na Diyos ay ipapadala sa larangan ng digmaan. Dustin, na-provoke mo ang 5 super forces. Posibleng maakit mo ang atensyon ng ang mga namamahala na Diyos ng 5 super puwersa.
Nag-aalalang sabi ng asong lumalamon sa langit. Dude, may magandang punto ka. Tumango ang kambing bilang pagsang-ayon. May kutob ako na malapit nang dumating ang pinakamagulo at pinakamadilim na oras sa dagat ng Chaos. Sabi ng isang napakalaking ahas, na inilabas ang 100,000 talampakan ang haba ng katawan nito. Kung talagang ipapadala nila ang mga namamahala na Diyos, ang 3,000 malaki at maliit na universo ay mapapahamak. Nag-aalalang naisip ni Dustin. Ngayong natapos na ang labanan, dumating ang Divine Swordsman at Santos kasama ang mga Divine Gods ni ang 3,000 malaki at maliit na universo at nagpasalamat sa 12 zodiac na hayop sa pagtulong sa kanila. Ng krisis, wala naman talagang problema. Kung tutuusin, kung nandito ang totoong katawan mo, hindi mo na kailangan ng tulong namin. Haha, oo nga pala. Alam mo ba kung nasaan ang tunay mong katawan? Tanong ng asong lumalamon sa langit sa Divine Swordsman. Ang lahat ng mga mata ay lumingon upang tumingin sa lalaking Divine Swordsman na nagtataka. Siya ay isinilang at lumaki sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Ngunit siya ay mahiwaga, tulad ng isang maliwanag na bulalakaw. Napakatalino ngunit hindi mahahanap. Siya ay nawala sa ilang sandali pagkatapos niyang gumawa ng isang pangalan para sa kanyang sarili. Tanging ang kanyang avatar ang bumalik sa huling pagkakataon ng 3,000 malaki at maliit na universo ay sinalakay ng malalakas na kalaban, kung tungkol sa kanyang tunay na katawan. Walang nakakaalam kung saan ito nagpunta. Hindi ko alam kung nasaan ang tunay kong katawan. Nang umalis ang aking tunay na katawan sa 3,000 malalaki at maliliit na universo, binalak niyang lakbayin ang dagat ng magkagulo at galugarin ang sikat na mga ipinagbabawal na lupain isa-isa. At ang aking tunay na katawan ay hindi na kailanman bumalik. Mula tanghali, bilang isang avatar, binantayan ko ang gilid ng 3,000 malalaki at maliliit na universo mula noon. Sagot ng Divine Swordsman. Napabuntong hininga ang lahat sa paligid niya. Ang mga ipinagbabawal na lugar sa Sea of Chaos ay napakapanganib. Walang matagumpay na na-explore lahat ng mga ito. Wow! Ang lakas ng loob mo. Sobrang hinahangaan kita, ngunit sa kasamaang palad, ang iyong tunay na katawan ay hindi pa nakapunta sa Fallen Divine Valley. Kung hindi, nakipag-away ako sa iyo doon. Sabi ng asong lumalamon sa langit. Tumigil ka sa pagmamayabang. Aso, walang paraan na ang kanyang tunay na katawan ay hindi isang namamahala na Diyos. Kung gayon, paano mo siya matatalo? Ang malaki, itim na toro ay nagtanong. Hafang, oo, ang aking tunay na katawan ay nasira at naging isang namamahala na Diyos. Hindi niya iniwan ang 3,000 malaki at maliit na sansinukob hanggang matapos siyang maging isang namamahala na Diyos. Ang sabi ni Divine Swordsman, na kinukumpirma ng isang tango. Wow! Bagamat marami ang nahulaan, hindi nila inaasahan na ito ay makumpirma. Alam ng mga nakatira doon na mayroon. Dati ay hindi kahit na isang tunay na banal na Diyos sa 3,000 malaki at maliit na universo. Doon, ay isang grupo lamang ng mga ordinaryong banal na Diyos. Para sa kanila, ang isang namamahala na Diyos ay isang maalamat na master. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakatanggap sila ng balita na mayroong isang namamahala na Diyos na ipinanganak sa 3,000 malaki at maliit na universo. Hindi nila alam kung ano ang sasabihin. Sir, ikaw ba ay nakalusot at naging namamahala habang nasa 3,000 malaki at maliit mga universo? Ngunit dahil sa kapaligiran ng ating 3,000 malaki at maliliit na universo, wala man lang tunay na banal na Diyos. Paano magkakaroon ng namamahala na Diyos? Maingat na tanong ng isang banal na Diyos. Oo, ginawa ko. Sa katunayan, para sa isang mandirigma, ang kapaligiran ay mahalaga, ngunit ang pinakamahalaga ay ang kanyang sarili. Isa akong cultivator ng espada. Inilagay ko ang lahat ng aking pagsisikap, kalooban, at isip sa paglilinang. Hanggat panatilihing malinaw at malakas ang iyong isipan, maaari mong basagin ang mga tanikala ng kapaligiran at makamit ang mas malalaking tagumpay kaysa sa iyong naiisip. Dahan-dahang itinuro ng Divine Swordsman.
Ang lahat ng mga banal na Diyos ay sumipsip ng kanyang mga salita tulad ng isang espongha. Nais nilang umalis at magsaka kaagad. Lahat sila ay maaaring maging tunay na banal na mga Diyos o maging mga Diyos na namamahala balang araw kung susundin nila ang kanyang payo. Ito ay lubhang kapanapanabik. Ang galing. Divine Swordsman. Bagay ka talaga. Marami akong nakinabang sa iyong mga salita. Tama iyan. Kapag ang isang martial artist ay naglilinang sa mas huling yugto, kailangan niyang bigyang pansin. Kanyang kalooban at isip, hindi gaanong mahalaga ang kapaligiran kumpara doon. Tanging ang mga nananatili sa kanilang paniniwala at kalooban ang makakarating sa rurok ng martial arts. Puri ng asong lumalamon sa langit. Well, this is a conversation for another time. Babalik ako. Wala akong maayos na tulog ngayon. Mahinang sabi ng matabang baboy habang humihikab. Pagkatapos ay tumalikod ito at nag-waddled sa isang space teleportation channel. Nawala. Ang isa sa mga kakayahan ng isang semi-governing na Diyos ay ang paglikha ng isang space teleportation channel na may sarili nitong channel. Lakas at pagpunta saan man nito gusto. Nang walang tulong ng anumang magic treasure o array. Dustin. Aalis na rin ako. Magsikap. Naniniwala ako sa iyo at mas marami kang makakamit. Kung ang mga bastos na iyon mula sa 5 super force ay maglakas loob na bumalik, maaari kang magpadala ng mensahe sa amin ng direkta. Talagang pupunta ako para tulungan kang lumaban. Sabi ng tigre. Pagkatapos, umatras ito ng isang hakbang at nawala din sa isang space teleportation channel. Pagkatapos ang iba pang mga zodiac na hayop ay lahat ay nagpaalam kay Dustin at bumalik sa Fallen Divine Valley. Brat, aalis na rin ako. Kung may mangyari, tandaan na magpadala ng mensahe sa akin. Tandaan, ikaw ay miyembro ng ating Fallen Divine Valley. Kahit ang 5 super forces ay walang karapatan. Bully ka. Ang huling umalis ay ang asong lumalamon sa langit. Sa pagtingin sa 12 zodiac animals na isa-isang umaalis, nakaramdam ng init at pasasalamat si Dustin sa kanyang puso. Ang Fallen Divine Valley ay palaging napakabait sa kanya. Pakiramdam niya minsan ay hindi niya ito deserve. Master, mga ginoo, huwag mag-alala, miyembro ako ng Fallen Divine Valley. At lagi kong isaisip iyon. Sumusumpa si Dustin habang nakatingin sa direksyon ng Fallen Divine Valley. Dustin, kahit na tinakot namin ang mga hukbo ng 5 super force, babalik sila balang araw, kaya hindi natin pwedeng pabayaan ang ating mga bantay. Sabi ni Santos, Master Santos, tama ka, upang maprotektahan ang ating sarili. Ilalagay ko ang aking mga alipin at ang mga miyembro ng kalyadong hukbo dito upang magbantay. Ang 3,000 malaki at maliit na universo, sabi ni Dustin. Pagkatapos ng labanan, lumaki ang hukbo, mayroong higit sa 500 tunay na banal na mga Diyos, at higit sa 3,000 banal na Diyos na ginawa niyang mga alipin. Nangangahulugan ito na nagmamay-ari na siya ngayon ng humigit kumulang 1,300 tunay na banal na mga Diyos. At humigit kumulang 7,000 ordinaryong banal na Diyos bilang kanyang mga alipin. Ito ay isang napakalakas na tropa. Sa napakaraming alipin. Nasakop niya ang karamihan sa mga komunidad ng universo sa dagat ng Chaos. Dustin, kahit na wala ka na, ang mga banal na Diyos ba na ito ay magiging ganap na masunurin sa iyo? Payag ba talaga silang itinuring ka bilang kanilang Panginoon? Sisirain ka ba nila kung magkakaroon sila ng pagkakataong gawin iyon? Tanong ni Parker habang may kaina-hinalang nakatingin sa hukbo. Ang puppet strings ay isang lihim na pamamaraan ng pag-aayos ng lahi. Logically speaking, para sa isang nilalang na gumawa, hindi kabilang sa lakas na lahi. Gaano man kalakas ang kanyang lakas at komprehensibong kakayahan, hindi niya magagawang makabisado ang mga kasanayang ito dahil hindi niya pag-aari ang dugo ng mga pagpipilian na lahi. Sinasabing ang mga miyembro ay nag-iisip tungkol sa lahi at nakayanan ang kasanayang ito. Sa makatuwid, ang mga nilalang mula sa ibang mga lahi ay palaging napaka-curious tungkol sa mahiwagang pamamaraan na ito. Sinapian ito ni Dustin kaya naman sobrang curious si Parker. Huwag kang mag-alala, Ginoo. Positibo ako na parang wala akong nararamdaman at iniisip nila ako mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso.
Hinding-hindi nila ako ipagkakanulo maliban kung kusang loob kong alisin ang epekto ng mga sekretong pamamaraan sa kanila. Mga kaluluwang humingi. Nakangiting sabi ni Dustin sa kanya.